Subscribe now. Yan. Oh, Yun. meron na ulit akong shirt. Nakapaglaba. Nalaban na. Yeah, oo nga. Welcome guys to Spot Pinoy. Ang Yun, welcome. sa Canada. Episode 17. Grabe, oh. Bigat, no? Oo nga. Pwede. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng mga nakaraan naming episodes. Yeah. Okay. O dahil parang pareho din kami ng sitwasyon Yeah. or ng ating guest, ako na mag-i-intro sa kanya. Basically, yung pag-uusapan natin, how is it being a first-time mom in Canada? Okay, yan po. Ang ating guest ay 6 months old pa lang ang kanyang baby. Oh. Pinanganak po sa Vancouver. Okay, baka po kilala nyo na rin po siya. Siya ay si Isay Chan. Ayan, hi Yan. Isay. Oh, ay, kita ko yun. Isay siya. Okay. Oh. Ayan. Welcome. Welcome, Isay. Welcome. Ayan. Si Isay has a vlog din. Ayan, on YouTube. Ito po sila, Isay Chan Life in Canada. And on Facebook. Mas active ka sa Facebook yata, Eno. Ayan. Okay. Congrats, Isay, sa iyong baby, Hailey. Oo, first baby. Oh, yes, first baby. Correct. Okay. Pero, citizen na si Isay na. Recently lang din. Fairly recently. Wala pang 1 year ng December. So, congratulations. Ano ba? Ha? December 28, nung nag-citizenship ako. Ayan. Oh. Pwede unahin ko na yung citizenship. Oh, go. Sige. Kasi go. kasi mga Dre, no? Mag-a-apply na kasi ako. Oh, yan. Ako rin. Oo, tama-tama to, no? Para sa ating lahat. Mm. Gaano katagal yung application mo inabot mula nung nagpasa ka? Nasa. Mabilis lang siya. Actually, pinasa ko siya August 31, 2023. And then may AOR na ako parang first week ng September. Tapos nag-exam ako, pinadala nila ako ng email bandang November. So parang mayroon na date na ito lang yung specific date na mag-exam ka. So tinarget ko yung end. Parang halimbawa November 12 to 26. So bandang end na ako. So magre-review pa ako, 'di ba? Hindi ako prepared. Sa email nila, doon pa lang malalaman na kailangan mo na mag-exam. Oh. Okay, ano yung AO? AOR, parang acknowledgement of receipt. Na, Okay. Ito, receipt. Yan. Pagkatapos noon, pag natanggap mo na 'yon, waiting ka na para sa schedule ng exam mo. Papadala nila sa'yo kung kailan. Email, yes. Parang meron sila doon, ang tawag doon, may duration sila. Start, halimbawa, November 12 to November 26. May timeline sila na mag-e-exam ka. So parang ilang buwan yung naging pagre-review mo? Wala, ilang weeks lang yun. Siguro days. Parang days nga lang eh. Kasi doon ako sa end of November, sabi ko hindi pa ako prepared. Sige, mag-review ako. Ang ginawa kong review, audio. So araw-araw, habang nag-aalaga ng baby, nakikinig ako. Yan. So, instead of reading, kasi meron din book ang citizenship, which is online. Pwede mong orderin kasi papadala sa'yo dito. Meron na din akong book. Kaso pang nagbabasa ako, inaantok ako. Oo. Nakikinig na lang sa AirPods na ganyan. Kahit gugas ng pinggan, nag-aalaga, nakikinig ako. Yan. So, mga bandang end of November ko siya tinika. One day din. Mahirap ba? Actually, ako din mga end of this year, pwede na kasi ako mag-apply. Yeah. And sa totoo, Mahirap hindi ba? pa ako nakakabasa kung ano ba yung proseso niyan. Mahirap ba? Ano ba yung exam? Hindi naman siya. Multiple choice siya actually. 20 questions. 20 lang. 20 questions, madali lang. Tapos you need 15 scores. 15 up para makapasa. Yes. So, sabi nila, pag hindi ka nakapasa ng first, pwede pang mag-second take. So, hanggang 3 yata eh. Hindi pa nakapasa? Pag hindi pa nakapasa sa pangatlo, Balik Pilipinas. bigyan mo ko ng pag-asa. Hindi ko alam kung magbabayad ulit or what. Wala pa ako nabalitaan mang hindi nakapasa eh. Okay. Wala. Hindi kaya oral na? Sabi, ang kulit mo Isang written exam lang. Multiple choice. Computer din. So parang web Okay. na may camera ka din. Parang close a space siya, kailangan walang maingay, ganyan, ikaw lang dun sa room. Mabilis lang siya. Questions lang.
Ano Tas- yung Malalaman mo doon, ay sorry kuya, malalaman mo doon yung result after. ayun. Ano yung exam na yun? Yung exam na yun parang pupunta ka sa isang testing center o sa bahay? Hindi, sa bahay lang. Oh. Sa bahay lang siya. Bibigyan ka na ng link. Pag sinend na nila yung email sa'yo sa exam mo, meron dong link, pupuntahan mo siya, tapos doon ka lang magse-set up. Nakaganti doon. Okay. Kala ko nga may proctor yung may magbabantay sa'yo one-on-one. Kasi Mhm. diba, dapat hindi malikot yung mata mo, naka-focus ka lang, diretso ka lang sa camera mo, titignan niyo yung mga body language mo. Baka kasi may reviewer kang nakapaskil dun sa mga pader, ganyan. Wala naman pala. Pwede kaya may headset, tapos babasahin mo yung inaano mo, no? Binabasa mo yung question, di ba? Ikaw talaga, Oh. Rice. Letter A. Ganon sa'yo. Letter B. Hindi, eto. Interesado ako kung paano ka nag-review. Yeah. Saan? Oo. Ito lang, pinakinggan ko lang. Dalawa yun, di ba? May book, pwede mong basahin. Oo. So, sinus ko yung parang dinownload ko lang at or nagpupunta lang ako doon sa site sa Google para Okay. video. Pinakinggan ko lang everyday. Hindi Nag-aalaga. ka nag-ano? Hindi na. Hindi ka nag-test kasi may mga ganun di ba? Yung Yung parang reviewer, parang test. Oo, parang review yung may sample question, sasagutin mo. Yung ganun. Hindi mo na sinubukan, galing mo naman, oh. Sinubukan as in, kung ano lang yung pinakiking, siguro 2 hours yon yung audio. Ang haba. Kasi wala rin akong alam sa mga history, background. Oo. Paano lang. sample lang tanong? Isang tanong. Kunyari. Actually, bawal. Bawal. Meron doon nakalagay na pag nag-test, hindi ka pwedeng magsabi kung ano yung mga questions. Ganyan. Mamaya na lang, Mark. Something. Hindi, bawal pala. Kasi kami, di ba, 11 years na ako dito. Hindi pa rin kami nakapag-apply. Kaya ngayon, inaayos na namin yung mga documents namin. Mag-a-apply kami ngayon. Yeah. Bakit, Mark, kayo medyo hindi nyo pin-prioritize? Ayun nga yung dati, di ba, yung nagkaroon nga ng problema yung tatay ko. Ay, Nagkas- okay. Okay. Kaya nag-renew Actually, na kami. Plano ko nga, antayin na lang. Mag-55 ako eh. Para wala ng exam. Oo. Tsaka Ganun pala. magkano yung bayad? Sa akin, Kuya Mark, parang 700 something. Pero meron doon 630. Meron akong Yeah. ganun na kamahal eh, 630. Pero sa akin parang 700 eh. No, Bakit check. 700? Meron yung parang certificate akong kinlik doon plus $70. Parang ganun. Sabihin mo sa akin yung para This hindi is- ko ba-click. Hoy, Parang this hindi is ko- a tip. Oh. Merong mga settlement office agencies that will help you apply for your citizenship for free. Oh? Oo. Kasi actually, meron akong i-guest sa in a nutshell. Next week, nabanggit niya na isa yun sa gusto niyang ipaalam sa mga kababayan natin. Hindi mo kailangan Pupunta tayo magbayad. dyan. 4 kami, ilang kami, oh. Isipin Oo, mo, kasi mahal. Tinan mo, mahal din, ha? 4 kami. 30. Pero sa akin, 100 eh. Hindi ko nasa cellphone ko eh. Plus tax yun. Kasama na yun, Kuya. Kasama na ta. Lastik. Ilan kayo? Di ba? Apat ba kayo? Oo, 4 kami. Ilan is Canadian na. Hmm. Times 4. Oo. Pandiinan, di ba? Ayun. Tinitignan ko yung email. Do-double check ko nga. Meron pala. Akala ko Nalaman ko yung... na Oo. Wait. Oo nga, pambihira naman yan, no. ngayon. Akala ko, aabuti ng ng isang taon kasi pag tumingin ako sa website ng Canada, no, nakalagay na pag nag-apply ka, kumbaga yung time frame nila is maximum of yata 18 months. Mabilis na yata ngayon, no? So mabilis na pala ngayon, which is hindi maganda. Ngayon na pa ng 4 months eh. August to December. Ang bilis, no, ang bilis. Nagano ka na after nung pumasa ka, ilang linggo o buwan yung inabot para ano ba yung may panunumpa o taking? Yeah. Kailan yung taking? Weeks lang kasi parang end of November ako nag-exam. Naghintay ako ng email nila mga 3rd week or mga ganun eh. 3rd week ng December. Tapos sabi nila December 28 yung taking namin. Bibigyan ka rin nila ng ng information kung anong gagawin mo, anong mga requirements or yung mga mo sa taking. Pwede ka maglagay ng Canada flag. Ano siya? Source. Face to face. Hindi. Online din. Yan. Online na rin lang.
100 plus. That day Oh. kami nag-OT. Ang dami. Ilan? Parang 100 plus. Ay, madami nga, no? Naka-video call. Yeah, Oh. schedule siya. Oh, sige. O, teka muna, ika-clarify ko lang. Basta abangan nyo na lang yung interview. Baka mali ako, pero yun ang intindi ko, Abangan ko yan. Oo, yun ang intindi ko. May libre daw, okay? If mali ako, guys, sige, sa comment section, i-correct nyo ka. I don't mind. Pero Alam parang mo, intindi ko. Kailangan low income ka dyan. Baka din, okay? Baka may ganong mga... Oo. We'll see. O, sige. Yeah, baka may eligibility rin. Okay. O, okay ka na, Rice? Are you ready for your... Hindi. Isa pa. Last question. Kasi pumasa ka na, di ba? Pumasa ka na. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nakakapag-o-taking, hindi ka pa Canadian citizen. Okay. So, after ng o-taking, that's the only time na pwede kang kumuha ng passport. Yes. Saka hihintayin mo muna yung certificate mo ng Canadian citizenship. Kasi yun yung requirements para makapag-apply ng Canadian passport. Yeah. Excited May ako. balak sigurong may balak na mag-travel tong si Res, kaya gusto malaman gaano ka bilis makukuha yung passport. Oo, kami rin. Aminin mo. Mabilis lang. Kami rin may balak kami mag-cruise. Yan. Madali lang yun, Mark. Oh. Ay, Okay. Okay ka na rin. Okay na ako. Yeah, settled. Alright. Okay. O sige. O pag-usapan na natin ang storya ni Isay. Sa totoo lang, Isay, I'm not very much aware of your journey, yung naging story ko dito sa Canada. Sige nga, ay kwento mo muna. What brought you to Canada? What have you been doing here? Yan. Parang MMK yun. Talaga? Gusto ko yan. Sige. Ano ba sisimulan? Ano siya, September 2016, nung nagland ako sa Calgary, Alberta. Doon talaga ako unang nagland. Caregiver. So, para siyang close work permit for 2 years. Okay. Direct hire ako. So, ang employer ko doon is yung pinsan ko. Okay. Okay. Ako ng 2 kids. Ages 3 saka 9 sila noon, that time. So, yan. Caregiver/nanny. Yun yung dating ko. Yan. So, after 2 years, kasi di ba mayroong live-in caregiver program ang IRCC, nakapag-apply agad ako ng PR. Ang bilis, Oo, may mabilis din na pathway ang caregiver. Pero alam ko sa June matatapos na yung mga program nila for caregivers, FYI. Yeah, meron yan. Until, yan, nabasa ko din yun. So, ayun, 2018 ako na PR, and then nag-move ako dito sa Vancouver. Nung after ko din na PR. Kasi nagbakasyon kami dito bago pa ako mag 2 years. So, parang nakita ko, ay, ang ganda sa Vancouver, maganda yung weather. Ang daming mapapasyalan, not unlike sa Calgary, nagma-minus 20, 30, talagang wala akong sasakyan doon, nagko-commute ako. So parang pag naiwanan ako ng bus kapag winter, iiyak ka na lang kasi maghihintay ka ng 30 minutes. Tagal, no? Parang baliktad ang nangyari sa'yo, Isay, kasi yung iba, lumalayo ng city, busier cities going to, let's say, Calgary, Alberta. So you didn't mind the more expensive living na sinasabi nila dyan? Miss Ina, 2018, wala pa eh. Single pa ako noon eh. So, sige, parang mag-explore. Ibang city ibang environment naman. Para kasi sa Calgary, parang sa akin, parang nakaka-depress tuwing winter. Bahay ka lang, tapos parang 6 months nag-snow. Ganon. Nag-snowstorm pa dyan, di ba? Yan. So, nung nakita ko yung Vancouver, sabi ko, maganda, sige. Nung lipat ako, okay naman siya. Nakakuha ko ng room sharing, tawag ba dito, yun. Parang that time, $600 per month. Pero mahal na din yun. Noong 20. Kasi wala akong work pagdating ko dito eh. Wow. Nag-apply ako ng EI. Talaga sinugal ko. Pero marami kang pera. Kahit wala kang work. Hindi. Kunti lang na ipon. Ano yung sugal? Oo nga, sugal yun. Ano yung room sharing na yun? Yung room sharing parang na yung kasama mo sa kwarto talaga? Hindi. Ay, palang, house sharing pala. Ganon. Yeah. Sorry. Ako lang mag-isa ko. Yeah, bed space, parang ganon. Master's bedroom yung sa akin, 600 per month. Shared, shared laundry, shared kitchen, shared living room. So, mga Pilipino dati yung housemate ko. I see. Okay. Did you have a hard time finding a job? Nakahanap ka ba agad?
Actually, nakahanap agad. Parang siguro mga 2 weeks lang or ano oo. Pero nag-apply din ako ng EI that time. Na-approve. Okay. Okay. Yeah, meron din. So, meron akong na-earn doon sa previous work ko. So, na-approve ako sa EI. So, may income din dumadating habang looking for work. Correct. So, Yun ang ibig maganda. sabihin, di ba nag-resign ka from dun sa Alberta, Yeah. Calgary. And Oh, ganun. Yeah. nag-resign ka ron, tapos nag-apply ka ng EI bago ka pumunta ng ano, Or parang end of contract ang lumabas. End of contract siya. Parang meron akong ROE, Record of Employment, na Service Canada. Tapos, yun, tinry ko lang mag-apply ng EI kasi first time ko, hindi ko rin alam kung ano yung EI dati. Tinuruan lang ako ng tita ko na, sige, try mo mag-apply ng EI. Na-approve siya habang nag-apply ko ng work dito sa Vancouver. Oo. Kasi I'm not sure if you will qualify for EI if you resigned. I think kapag resignation. Ang parang alam ko dyan, kasi pag yung meron akong kaibigan, hindi ko lang alam kung mali yung pag-ano ko, ito lang. Kasi may lumipat na kaibigan ko sa BC rin. Parang nag-apply din siya ng EI. Yeah. Parang may moving, yung parang ganun, pag lumipat ka, pwede ka mag-apply ng EI kasi wala ka pang trabaho. Parang ganun. Okay, ito binabasa ko. If you quit your job, you will not qualify for regular EI benefits unless you had just cause para mag-resign. Yun nga yung just cause, dilipat ka ng probinsya. Siguro. Okay. Anyway. Sige. Tapos, mabilis, 2 weeks. Anong job nakuha mo? Unang-una sa Walmart. Okay. Sabi ko, kahit ano, applyan ko. Walmart, McDonald's, Tim Hortons, nag-apply ako. Kasi meron ding tita ko dito na nag-help. May mga kakilala din siya na, sige, try mong apply kahit ano muna, pang simula mo muna kung ano pang gusto mong work talaga. Hindi rin ako tumagal sa Walmart kasi nga yung shifting. And October ako lumipat ng Vancouver. So nag-start na rin yata mga November, December sa Walmart. And then na-hire ako sa bank. Wow! Yan. Asa? So, let go ko, bank teller. Wow! Yun ang ang layo ng talon. Parang hindi, okay, caregiver. Di ba? Tapos, naging teller ka. May experience ka ba nun sa Pinas? Wala. Nurse ako sa Pilipinas. Registered nurse. Registered. As caregiver. Parang hindi yung ginamit ko na pathway as nurse. Tapos, naging teller ka. Ang galing ano? Anong nangyari? What happened? Ano daw? Ba't kanilala ka sa bangko? Ang inilagaan niya pera. Hindi, may nag-back up sa'yo sa bangko. Parang ganon. Parang unusual eh. Ni-refer lang ako ng tita ko na nag-work sa CIBC actually. Okay. Napakalakas ng tita mo pala. Wow! Referral talaga, no? May ganon din, ano? May ganon din po pala dito sa Canada, no? Mga referrals. Points. Pero, in-interview ko sa isang branch, pero ang mas gusto nila is Chinese speaking. Hindi naman ako nagsasalita ng Chinese. So, yung isang manager, para magustuhan niya ako, sabi niya, okay, I will refer you to this branch. Yung isang branch na yun, gusto Pilipino. Kasi may kaka-resign lang na Pilipino doon. So, nawalan sila ng teller na Pilipino kasi maraming nagtatagalog doon, maraming Pinoy sa area na yun. So, doon ka nakuha sa na-hire siguro. Kasi ang galing Kasi if you see job postings, kunyari naghahanap ng bank teller yung isang bangko, syempre yung mga required experience doon related sa finance or sa bank or accounting, anuman. Hindi nila hinanap yun. They didn't see any problem with you not having those. Wala. Hindi naman din tinanong sa akin ng manager. Basta yung mga questions lang niya about banking, ganun, customer service, ganyan. And then, ka naman nila doon mismo. Ang galing. Correct. Wow, good for you. Ngayon, nandun ka pa. Hindi, lumipat ako ng bank. Pero nasa bank industry ka pa rin. Teller uli. Dito rin. Yan, same. Dito pala tayo maglo-loan. Hindi ba? Yung tita mong tumulong sa'yo para makapasok sa bangko, siya rin ba yung nag-sponsor sa'yo? Hindi, iba. Hindi? Kasi makilala ko nga si tita kay Ray. Pwede bang tawagin kong tita yun? Saan si tita? Tita ko ba si tita? Hindi kasi naiisip ko, no, kumbaga, okay, kasi kamag-anak niya mga dreno, tita niya yung nag-sponsor sa kanya. So, ibig sabihin, parang may certain requirements bago ka makakuha ng ng let's say, ng yaya, di ba? Ng caregiver.
Parang ganon. Dapat parang may certain na kung magkano yung sweldo nyo sa isang taon, may ganun ba? Hindi parang ang required lang ng IRCC that time is meron kang experience sa bata. Tapos parang plus points na nurse ako sa Pilipinas. Oh, nurse. Hindi, I mean yung Yung tanong nag-sponsor niya- sa'yo. O yan, oo. Oo. Yung Yung nag-sponsor. nag-sponsor sa'yo, dapat May parang requirements mayaman ba ka. doon bago sa ka. nag-employ sa'yo? Oo. Yung income nila. Kasi kailangan pag employer ka, di ba, meron certain income yata. Yun. Oo. Para makapag-hire ka sa Pilipinas. Kasi direct hire ako. So parang dumaan sila sa meron silang hinire na consultant na nag-help din sa process ng papers. Kasi ang pagkakaalam ko, yung posting ko as caregiver, yung position ko, pinost pa nila yun sa job bank. Oo, Nang- yun. Tapos walang nag-a-apply. Walang apply, binayaran Oo, din. kaya ganon. Tapos parang yun nga, direct hire from abroad. Yeah. Na ako yung nila. Ayun. Okay. Yun. Kasi baka sabihin ng nanonood sa atin na, may kamag-anak ako dyan, baka pwede akong sponsoran. Di ba? Oo, So, ba? meron pong may certain requirements bago ka maging employer na pwedeng kumuha ng trabahador sa Pilipinas. Oo. Baka Saka isipin nila talagang na. kailangan mo suswelduhan mo. Kasi suswelduhan ka din talaga nun kahit Oo. kamag-anak mo yun. Ganun ang dapat. Wala. Teka, sinisweldohan ka ba? Tumatawa eh. Ay, ganun. Technically, dapat ganun. Di ba, Isay? Oo, technically Yes. yun. Pero syempre, di ba, alam niyo naman mga Pilipino. Baka kamag-anak yun eh. Siyempre, ikaw. Allowance lang pwede na. Nice. Grateful na lang tayo na nakarating dito sa Yeah. kanila. Kasi yun yung naging way, no? Kung bakit citizen na siya ngayon. Ganon talaga. Ganun. Where did you meet your husband? Yan ang maganda. Yan. Yan. Sino siya? Andyan Nandiyan ba? ba? Hello? Pakawayin mo nga muna. Pakawayin mo. Nandiyan ba? Nandiyan. Yan, Eh, ano? Pogi Oo. Hindi halatang nag-gym to, ah. Hindi. Kumaayon. Camera siya eh. Hindi pa. Kami. It's okay. What's his name, Isay? O, tinan mo. Pakita natin. Harold. Harold. Yes. Ayan. Sa bank mo ba siya nakilala? Nag-loan ba siya? Nag-deposit. Kumbaga no, sabi ni Isay, hindi ka makakapag-loan, pero kailangan mo ako ilibre sa ano. Ito ang love story namin. Nasa Pilipinas siya noon. Oo. Yes. Ay, sabi niya mag-doing kwento. Ano ba yan? Sige na. Talaga. Sumasagot. Ano siya, shy? Mag-hi daw. Ayan, mag-hi na siya. Mag-hi na. Ayaw niya, ayaw. Ayan, hello. Hi. Yun, Hi, Sir Harold. Pinapanood din niya Spot Pinoy eh. Ayan. Ano nangyari? Paano nag-meet kayo online or kakilala mo na siya bago ka pa umalis? Bago pa umalis, magkakalala naman kami. Meron akong best friend. Like, 14 years kasi 2010 mag-best friend na kami. Meron siyang younger brother. So, ito nga yun. Ay, si ate. Basta na mga delikado yung tawag na ate tsaka kuya eh. Oo. Ate. Ate talagang tawag niya sa akin dati, Miss Ina. Kasi tinan mo, sabi best ko na friend, eh. best friend ko yung kapatid niya. Oh, wow. Tapos pag may mga gathering doon sa kanila, ini-invite ako. So doon ko rin na-meet. Since pa yun na, before pa ako mag-Canada. Develop. Nakarating na ako ng Canada 2016. Wala talaga akong boyfriend dito. As in, kahit sa Pilipinas, no boyfriend since birth. Ay, wow. Okay. Wow. O, paano nangyari? Hindi, bakit wala? Dahil sobrang busy, ganon? O talagang inaantay mo siya? Dumating sa tamang edad. Excited si Excited si Ina. Mukhang ganyan din yata yung sa'yo. Oy, hindi Excuse me. Si Ina, kilig na kilig eh. Ibang-iba namin. Okay. Yung mga nanonood, malamang kinikilig na rin niya. Bakit wala? Dahil nga busy? Parang, focus lang siguro sa study that time. Meron pero wala talaga sa isip ko eh. Feeling ko hindi pa siya yung daw. Okay. Sa bagay. Yeah. Parang ganun lang. And then yun nga, 2020 pandemic, syempre sa bank, hindi rin kami nag-work. Parang meron kaming 2 months walang work. And then, 1 week,
sa branch. And then mag-off na naman kami ng 2 months kasi parang rotation, di ba? So 2 months walang work. So di busy, maraming time makipag-chat, makipag-video call. Ayan, Pero kung ayan. may sweldo, kahit walang pasok. May sweldo. Yan. Sa bank. Yan. Si ERB, nung time na yun, parang gano'n eh, no? O hindi? Hindi, may sweldo sa bank. Oh, wow. Okay. Hindi Parang nag-off kami No. 2 months, parang gano'n sa pagkakaalala Wow. ko. 1 week papasok. Kasi parang ayaw nila yung, isang group kayo, isang batch kayo, sa isang branch kayo pupunta. Kayo Ah, for 1 week. And then magka-quarantine kayo sa bahay. Parang 8 weeks. Ibang batch na naman yung mag-work sa bank. Quarantine, eh, no? okay. Yan. I see. Ayan, dahil maraming time, di chat-chat. Chat-chat. May nagtanong, ate, ano po ang itsura ng Canada? Oh, ayan na po. Yun, baby, oh. Yeah. Yun. So, ayun. Video call, chat every day. Hanggang sa Ah, naging kami. Ayan. Yeah. Okay. So, you went home para magpakasal kayo. Ganon. December of 2020 din. Oh, pandemic nice. din dahil wala pang pasok. Oo. Meron ako, pero parang bakasyon ko yun eh. May 3 weeks akong off. So, umuwi Yeah. talaga ng December. Pero pandemic yun, nagpakasal kayo. Wala masyadong bisita. Siguro 30 guests lang. Matipid yun kasi pag nagpakasal ka ng pandemic, di ba? Oo. Walang magsasabi na, bakit hindi kami in-invite? Ganyan. Takot nga yung mga tao dati mag-gathering. Nung naging kayo, anong tanong niya? Ate, tayo na ba? Joke lang, Harold, ah. Joke lang, joke. Oo, kuya. When kami kinasal, and then pinasis namin application niya for spousal sponsorship. Dumating siya ng July 2022. Ang tagal, Bilis. ano? Tagal pala, tagal. Kasi 2020. pandemic eh. Oo, pandemic. Oo. Mas matagal yung pagkuha namin ng mga requirements. Kasi yung Okay. yung timeline niya is pinasa ko yung application lang ng February 2022. Dumating siya July. Mabilis yung process lang. Dahil sa requirement sa atin. Yung requirements ang matagal kasi Oo. siya. So yung police clearance, doon kami na-stress. Oh, wow. Bakit? Walang pulis nung mga Takot sa COVID. nakaposte sila nun eh, nakaposte. Oo, no, nagtitingin ng temperature. Nagtitingin ng temperature. Oo nga, di ba? Ano nangyari sa mga pulis? Bakit na-stress kayo? Hindi, yung police clearance nga, matagal kasi. Oo. Na- Ibang opisina rin kasi sa Pilipinas kung saan kinuha yun. Shut Diba? down. Testing din, backlog. Yeah. So pag kinuha yung police clearance, so wala na rin siyang kakilala doon, tapos yung pag-process din, natagalan. Oo. Yeah. Okay. O sige, puntahan na natin yung topic natin. Magkakalahating oras na tayo. Oo, nga pala, no? New ma'am. In Canada. Kamusta naman kayong dalawa? Yan, lalo na ikaw nung nagkaroon ka ng anak diyan. Okay naman, dito talagang nakita namin kung saan napupunta yung taxes, di ba? Nung nanganak ako, wala talagang binayaran sa ospital. Yun, maganda din dito. Yung husband ko nga sabi niya, baka may bayaran tayo sa ospital kung magpe-prepare daw. Wala. Nag-check-in kami, wala kang binayad, check-out, wala talaga. May mga baon pa kaming binigay na yung Pilipino din, nagbigay din sa amin ng mga diapers, wipes. Ayun. Paano ba yung ganun yung sistema? Halimbawa, mga ka sa ospital, paano ba pag yung talagang nagle-labor ka na, tsaka ka lang pupunta sa ospital? Parang ganun? Sa experience ko, Kuya Rice, maraming water na sa sa tiyan ko. Ngayon, 39 weeks. So, in-ultrasound ako. Tinawagan na agad ako ng ospital. Dito sa amin is yung BC Women's Hospital. Pinapa-check-in na ako ng afternoon. Kasi kailangan na daw ako i-induce. That time, may sakit pa si Habi. So, parang meron siyang mga rashes sa buong katawan. Parang lalagnatin siya. So, sabi na, stay na lang. Pero naka-prepare naman na yung hospital bag. So, the next day, 7 a.m., doon kami nag-check-in sa hospital. Ayan. Pero due ka na nun. Correct me. Pwede na. In-induce na nga nila ako kasi pwede na. Yun. Kung ang gusto malaman ni Rice, paano yung proseso, kunyari, biglaan. Actually, you can give birth in any hospital. Kunyari, talagang biglaan nga, hindi mo pa ina-expect. Nandyan na. You can go to any hospital. You don't even need to be
The baby doesn't need to be delivered by your OB. Okay, Aha, tatanggapin pwede ka kahit ng saan. ospital. Pero in many instances naman, kunyari, relatively healthy ang iyong pregnancy, schedule mo naman by this time, okay, Oo. mag-uusapin ng OB mo na dito ako sa week na to, o sige, kung gusto mo yung OB mo rin mag-deliver, you will set a schedule for it. Ganun. Ganon. Oh. So, Pwede ka pwede magpunta bang pumili sa totoo ng lang kahit date? sa ospital. Pwedeng pumili ng date para parehas kami ng anak ko, 2018 siya. Pwede ba yun? Yung sa akin, ang tagal parang full term talaga ako. I was also scheduled to be induced. Basically, i-injection ng kanang gamot para umiri ka. Yeah. Ganon. Ganun yung ginawa sa'yo, Isay. Yeah, in-induce ako, kaso 48 Oo. hours ako nag-labor. Ang tagal Yun. ng cervix ko. Ayan. Di ba? October 30th si baby, lobas naman siya ng October 28. Oo. And of course, the other benefits that come with, being a new mother, sa employment, Yun. i-maximize mo ba ang 18 months? Nag-iisip pa ako, Miss Ina kasi depende. Ilang months? Ilang months? 18 months Pwede. 18 months. Yes. Maternity. Hanggang Maternity. mag-umpisa uli, parang ganun. Hindi, may bayad ka. Pwede ka nakakainis to si Rice, hindi ko malaman. Pero pagdating, para sa mga hindi nakakaalam, pagdating ng 1 year, liliit yung makukuha mo. Divide kasi nila yon sa 18 months. Yeah. Yung 30 to 18 months, lilit na nga siya. Oo. Pero yung iba, yung may mga katrabaho, may mga alam akong ganyan, di ba 18 months ang kinuha. Within 18 months na buntis uli. E di, file ka uli ng leave, gano'n yun. Hanggang sa, hindi mo sila nakita ng 3 years. Kasi nga, nagpapanabay na, di ba? Gano'n. Ayun yung naiisip ko. Nauna pang dumapa yung tatay. Sensor tayo. Rice! Hindi, joke lang mga teno. Hindi, ano nga lang yun. Kasi sa tagal ba, di ba? Imagine 18 months mo. 18 months, di ba? Pwede kang hindi magtrabaho. Yeah. No? Care time talaga sa pag-aalaga ng baby dito sa Canada. Oo, And galing, your employers cannot take it against you. Bawal ka nila hindi i-fire, mga ganyan for that reason. Kailangan talaga may babalik ang contract. May mga ganun nga kasi na bumalik na, nawala na yung ibang empleyado. Ikaw pagbalik mo, gusto na yung mga ibang empleyado na ikaw na lang. Tatlong taon na wala. Ilang percent yung natatanggap mong ano nun? For the first year, ilang percent ng salary mo yung natatanggap mo? Ay 55% yung EI, and then yung company ko nag-top up sila ng parang gagawin nilang 100% ng EI. Oo, ganun. Ganun excel sa company na they will top up kung anong kulang sa EI na nakukuha ko. Pero ano yun, taxable pa? Taxable. Hindi siya whole na 12 months, parang sa akin 8 weeks lang Oo. Top sila. Hanggang doon lang. Tinataksan. Yun yung maximum. Bawas pa rin. Kasi yung kay Lani may bawas pa rin, binawasan si Lani. Habang nakukuha niya yung sa mat leave niya, binabawasan din yun ng tax. Kasi considered as income yun eh. Yeah. Yun nga, nakakabilib ka na 18 months yung bibigay nila sa'yo, di ba? Para palakihin talaga yung anak mo, nakakonsentrate. Naglalakad na bago mo iwanan. Naglalakad. Oo. But of course, hindi lang din natatapos doon. Lahat ng mga check-up ng mga bata. Alam niyo naman, mga first year, halimbawa, first 2 years, ang daming regular check-ups, the vaccines, lahat din yun libre. Yun ang nakakatuwa dito. I-schedule ka talaga nila. Sila patatawag sa'yo para i-remind na 2 months shot, 4 months vaccine, 6 months yung doctor's appointment. Pero dito kasi sa amin, Miss Ina, walang pediatrician. Family doctor lang tumitingin kay baby. Talaga? Yeah. Pag well baby siya, sabi sa akin, family doctor. Kapag may something wrong kay baby, doon ka i-refer ng family doctor sa pediatrician. Ayun, Totoo ba? Not unlike sa ibang province, kayo, parang dyan yata sa Toronto, may pediatrician. Oo, may pedia kami. Talaga? Dito, family doctor. So, same kami. Kung sino family doctor namin mag-asawa, doon din si baby. I see. Oo nga, parang iba yung structure nila, no? Ng dito sa baby. Yeah. Okay. But of course, ang sabihin mo ng ang downside, downside naman of being a mother in Canada. Kasi most of the time, wala kang tulong, di ba? Unlike others na
baka you can afford to get a nanny. Ang mahal kasi mag-hire ng nanny Mahal. dito. They Yes. earn, you have to pay them, I think, about $20 per hour. Maliit na yata yun ngayon, baka nga tumaas na eh. Parang dito, nagre-range yata 25 Oo, diba? Per Ang hour nanny po sa yun. Vancouver? per babysitter, ganyan. Kasi naka-join din ako sa isang group dito yung mga caregiver seekers. Nakikita ko yung price nila din doon per hour. Kung Grabe, no? maliit na 25 pataas yung single din nila. Mahal din, di ba? Talagang pag kumuha ka doon na mapupunta yung sweldo mo rin, no? Yes. Oo, ganun. Naisip mo ba na nung pupunta kang Canada, doon ako magkaka-baby, and I mean, have you always wanted to have a baby? Yes. Yeah, to have a family. Naisip mo na, nako, buti na lang sa Canada, or did you also want to have it in the Philippines? Siyempre, yung family mo rin kasi nandun. You know? Yeah. Actually, Miss Ina, grateful ako kasi nakuha ko yung mom ko as tourist visa. Nung Nice. Okay. me. So, nanganak ako October, dumating siya December 2. Mga 1 month si baby. No dumating siya. So, 6 months siya na tourist visa here. So, andito siya sa amin ngayon. Nice. Okay. That's nice. Pwede mo pa extend yan. Yes, kaka-extend ko lang actually. Yan. So, tingnan natin sana ma-approve. Kasi sabi nila pag parents daw pwedeng ma-approve ng up to 1 year pa. Di ba yung parang pwede mo silang i-super visa? Yun nga hindi ko pa medyo na Kuya Mark eh. 2 years yata, parang ganun yung super visa. Hindi ko lang matatong 5 years pag super visa. Pero tingnan natin. Kasi parang meron ding eligibility sila sa mga income requirement, ganyan. Kaya ko muna, tourist visa. Yung, matanong ko lang yung tourist visa, no? Kumbaga, paano ba yung naging sistema? Pwede bang i-declare mo na sasagutin mo lahat ng expenses ng nanay mo, tapos yung nanay mo wala nang ipoprovide kung di passport niya lang? Parang ganon? Yes, meron akong parang invitation letter na ginawa. Okay. Sinabi ko doon na me and my husband will provide all the financial lahat, ticket, food, accommodation, and then nag-submit ako ng supporting documents from my OB. Actually, dalawa yon, OB saka midwife. Support na I need postpartum care, I need someone to be here, yan ganon. Para kasama ko din dito sa bahay mag-alaga as first time mom, ganyan. Nice. And then yung letter lang namin, statement namin sa bank, showing yung balance, yung niya lang. Pera. Pero I don't think na magmamind yung pera din eh. Hindi naman ganun kalaki. Hindi yung pinasa ko din. Nasa bangko ka, di ba? Lagyan mo ng 1 million. Type mo. Kumuha ka ba ng sa Pilipinas? Kumuha yung nanay mo ng mag-aayos ng papel niya? Hindi, ako lang gumawa, DIY. Ito lang? Online. Sinabi ko lang na mag-provide ng biometrics, ginawa na sa Pilipinas, pagpasa ng passport, kumuha lang ng letter din sa bangko sa Pilipinas, yung statement din niya, ipascan. Ako na lahat mag-upload. So ako lahat gumawa ng sa mother ko. Pakita pa. Ayan Isay. Ayan si baby. Hailey. 6 months na siya. Paano yung baka may mga tatanong kasi first time mom, di ba? Yung child tax, sino na nag-ayos para sa CCB ng anak mo? Online, kami din nag-asikaso nun Kuya Mark. Kasi kayo na nagka-file. Online siya final. Pagka-receive ko ng actually sabay yatang in-apply yun sa birth certificate ni baby nung pagkapanganak. So nung child tax? Yeah, CCB. Yung child care benefit. Okay. Sabay ko na siyang final, Kuya Mark, yung birth certificate ni baby, pati yung child care. So, online na siya. Madali lang naman kasi parang click-click ka doon kung ano yung naman nilata yung income namin for the previous year. Tapos, nila magkano yung kay Tapos, ang yun ila-lump sum yan, di ba? Yun. Sa akin na lump sum nila ng 2 months. Kasi October na nga ako, babayaran nila yung November and December. January si baby kasi matagal din yata yung process. 2 months kay baby. Diba? Ako nga, I remember, sa hospital pa lang, binibigyan ako ng form, sulat kamay yung application ko. Parang, you fill this up for your CBB. Bago ko umalis ng hospital, sila pa nag-asikaso for me nung CCB. Tapos sabay ko ginawa naman yung birth certificate, registration, passport. Grabe yung passport dito, ang bilis din.
Kasi Mabilis. pag nakuha mo na yung birth certificate ng anak mo, yun ang basehan for your passport application. Minay lang nila, dumating lang yung mail sa akin nung passport via mail after a month kung mag-apply. Ganun. Yes, mabilis. Mabilis na Ang bilis. Upload mo lang dun yung ano mo, i-mail mo rin sa kanila yung yung original birth certificate, i-mail back nila sa'yo with the passport. The Ang passport. galing. Ganun lang. Oo. Bilis, di ba? Kaya nga. Oo, hindi kailangan ng picture, mga Dre, no? At saka yung ano dito, kung mapapansin niyo yung birth certificate ng mga anak niyo, ang liit lang, di ba, no? Maliit Ang lang. liit lang, parang square rectangle lang maliit, gano'n lang kaliit. Yeah. Pero may button din. Ayan. Ang kinuha ko full eh. Mahaba yung sa akin. Basta may full tsaka ano ba, hindi ko alam eh. Dalawa din yung sa akin, Miss Ina. Parang Ayun. detailed. Saka yung Yan, oo. ganun. Bakit? Yung Dalawang klase. Kasi Oo. Kay Dylan, isa lang na maliit, gano'n lang. Ayun. Hindi, may hindi ka binasa ron, kaya Ito hindi pala, mo nagsasabi. Isay. Did you ever think about pursuing nursing dito? naisip ko siya dati, pero dahil parang ang hirap nahirapan ako dahil yung NNAS, kailangan ko magpa-assess ng education ko. Hindi ko parang end money that time, parang sabi ko give up na ako Oo. Okay. Ayaw mo na. Oo. Kasi ngayon, mali mo, di ba may mga bridging programs na ngayon? Program ganyan. Hindi. Dahil may baby na rin ako, no? Parang ayoko na rin yung stressful sa hospital, yung may night shift. Ganun. So sabi ko, siguro. May idea ko ba kung anong mas malaking sweldo? Yung sa bangko or sa as a nurse? Nurse talaga. Nurse. Mababang 35 na ano ko. Yeah, per hour. But you working as a nurse in the Philippines, how was it? I mean, yung ba yung dahilan na parang anong dahilan ba ka umalis pala ng Pilipinas? Nag-work ako, Miss Ina, sa Philippines psychiatric nurse. 1 year lang siya. Para siyang program din natin sa Philippines, yung RN Heals. And then nag-company nurse ako ng 2 years. So parang sabi ko, na lang ba ako na company nurse? And then dumating na nga yung time na in-approach din ako na kung mag-Canada ako. So naisip traffic, yan, number 1 yan, di ba? Yung gobyerno din natin, ganyan. So, sabi ko, why not? Kasi makakatulong din ako sa parents ko. So, parang to give back then, pay forward. Kung okay man dito, matutulungan ko rin sila. Oo. Pati single, ano? Single, no? Na-realize ko nga later on, alam mo, maganda talaga rin mangibang, ako for me may advantage din talaga ang mag-isa ka mangingibang bansa. Wala kang iniisip Wala kang iniisip, sarili mo lang. Nasa 20s lang ako noon nung nag-Canada. Tingnan mo, best age pa, perfect age. 23? Oo nga, no? 26, parang 2016 Magto-36 na ako Kaya nakikisip ko. Parang sabi ko siguro kung bata-bata pa akong nagkaroon ng pagkakataon na makapag-ibang bansa. Ganun nga, parang mas, kumbaga maganda yung starting point mo di ba? Wala kang responsibility, kundi kung mag-iipon ka. Kaya lang, on the flip side, sabi ko, kaya lang wala akong responsibilidad, but mag-ibang bansa ako, dito lang ako. Binasta muna ako. Tambay muna. Ayun, di ba nakatira kayo sa condo, Isay, no? Ayan. Pwede ba matanong kung magkano yung rent sa ganyan? Yung rent namin dito ngayon, 1 bedroom lang siya parang 500 square meter, 2,400. Oh my gosh, ang mahal. Parang ipapakat ko sana sa'yo, magmumura sana ako Oh my God, Isay, totoo. Napakamahal. Ano yan? Sentro ng Vancouver? Sentro yan? Sentro ba yan? Kami sa airport. So, kung baba namin, may bangko, may mga grocery. So, So, yung mga katabi namin to, yan, mga condo, mas mahal pa yan. Sabihin mo ng 2,526 1 bedroom. 2 bedroom, nag-check ako sa marketplace, 3,300 na. Nakakaloka. Mahal, di ba? Bakit kayo, talaga, ba't kayo nag-TTS? Pero bakit, why are you okay with that? The weather. Nag-iisip ba kayo to move, rather? Oo. Yeah, yun ang maganda. Si Klaway ko. Talaga natataranta ka talaga sa 2. Ang mahal. Parang kulang na kanina, magmura ako.
Lunok Ha? na, parang nilunok na lang namin Miss Ina yung 2,400 kasi convenient sa work ni husband. So, kapag maganda weather, and then, parang mga 5 minutes lang eh. Yung, ako naman, nagsa-Skytrain. Nasa baba ko lang yung Skytrain actually. So, 25 Kaya mahal, no? train. Andiyan na. Skytrain na yan. Yan. Okay. So, sa akin parang Convenient. 5 minutes. Skytrain na, baba lang ako. Nasa work na ako, downtown din kasi ako. Tumira din ako kasi sa parang basement for 3 years. So parang, syempre, wala kang makitang sun. Magkano yun? Magkano yung basement? Dati, nung ako lang ako, yung mark 800. Room. Mura pa yun. Mura na yun that time, 3 Oo, years. mura na yun. Oh. Nung dumating si husband, tumira siya ng ilang months, then nag-move kami, ginawang 1,000. Mababa pa din yung 1,000. Tapos nag-move dito. Naganap talaga. After pandemic lang naman nagkaganyan yung ano eh, parang ganon. Miski dyan sa Vancouver. Yes. After pandemic lang talaga as in. Dati hindi ganito mga price. Buong bahay na yata yung 2,400 na yun. Kaya diba, grabe yun. Para sa isang kwarto. Pero ano, kahit hindi ka kumuha ng sasakyan dyan kasi ang ganda naman ng transportation dyan. Yeah, maganda. I think yun dun bumabawi, ano? Kumuha kayo ng sasakyan? Dati, di ba, single ako lang sa sasakyan. Dumating si husband siguro after 1 year. Actually, kakakuha lang namin ng FEV. Dahil nga may big. Okay. Parang ano din sa amin for safety din, pag mga emergencies, appointment, kailangan talaga ng sasakyan. Nung wala kami sasakyan, okay ako sa transport talaga. Kasi bus commute, laging on time ang mga bus dito, walang problema dahil din sa weather. Nung dumating si baby, pag mga appointments, nag-Uber kami lagi. Ang mahal ng Uber. Ang mahal ng Uber dyan? Papunta pa lang $20, $25. Tapos dahil 4 na kami, kasama ko yung mom ko, pag Uber XL, nagiging 45, ganyan. Malaki. And you have to bring your car seat. Yes, every time yung car seat based dala namin yun. Tapos pag i-commute ko siya, okay lang kasi stroller eh. Elevator lang, lakad-lakad. Pero pag mga emergencies, mahirap. Kaya naisip din namin na kumuha din namin pre-owned. Hindi naman siya brand new. Okay. Kapag may gala, di ba? So, Pag nagala kayo. nakaka-save pa naman kayo, Isay? Kahit pa paano, Miss Inan, meron pa rin naman. Yes. Okay, that's good. Oo nga. Pero sa hindi nyo naiisip lumipat pa. Ng province? Oo. Hindi. Parang Hindi nasanay. talaga. Yeah. Oo. Kaya, yun nga, sabi mo, nilunok nyo na lang yung ano. Pag pumunta ng Regina yan, baka mabaliw ng Regina yan. Wala ka makikita ganyan. Sa Calgary pa lang, na siya, feeling niya malungkot na. Medyo city na rin naman ang Calgary kahit pa paano. no? Doon may mga pasyalan, pero talagang pag winter, Yun, kumusta ba ang winter dyan? Yan, Okay na okay dito. Di ba last January nag-snow kami pero ilang araw lang. Rain cover yan. Madalas umulan dito. Rain cover ang tawag. Pero after ng ulan, aaraw naman siya. Ganun lang naman siya. Ulan, araw, gloomy weather, tas sunny. Yeah. Kaya ano yung temperature na pinakamalamig? Pinakamalamig? Baka -5 lang yata. Yung winter, ganun lang. Wow! Summer dito yan, ha? Summer sa amin yan. yung -5 mo. Naiinitan na kami dyan, yung mga ganyan. Nag-peak lang yata siya ng January nung nag-snow -13. Yun na yata yung pinaka malamig. Yung -13, ganun. Yeah. Alam mo yung parang story ni Isa, parang light lang siya, no? Hindi, parang wala lang, nag-isa pa pupunta ng Canada. Nakuha siya ng pinsan niya, and then tuloy-tuloy lang, Ang buhay. Parang smooth sailing, no? Smooth sailing. Tapos nurse, naging teller. Change Change career. Lintik ang change career mo, talagang super backlit ng iba talaga. It can give others an idea na pwede rin pala mag-apply ng bank teller even there's still hope, there's a chance. Marami connection, no? Samahan na ganun din, walang background talaga sa bank. Yes, Christina. Kahit walang experience, customer service naman madali naman mga Pilipino, 'di ba? Okay tayo sa lahat. So sales talk lang ganyan. Okay, do sa interview ng manager pag pumasa sa kanila, pasok ka naman. Starting naman Kung gusto mo din mag-upgrade
sa bangko, yung banking industry. Marami ring room. Nice. Okay. Matignan. Ba't malaking bagay din na ano, no? May kakilala ka. Matignan nga, Ina. Para, Pagbabanking, eh, no? pagka hindi kami na-aprobahan ni Isay, sa'yo ako pupunta. Bala sa inyo. I see. Okay. Ang saya naman. Okay. O what do you like best about living in Canada? Pag binabalikan mo yung ginagawa mo sa Pilipinas. Para sa akin yung parang stress-free. Mhm. Yung convenient ng mga places, ganyan, yung weather. Diba? Pag yung government din dito, medyo madali din yung mga smooth process. Apply ka lang online, hindi ka pipila. Ganyan, unlike sa Philippines. Pero syempre nakakamiss pa rin naman ng Pilipinas. Oo naman. Pa rin naman tayo. Yeah. Kamusta naman yung dyan? Magulo ba dyan sa lugar nyo? Yan, ganyan, sa Vancouver? Hindi naman. Marami ding homeless pero sa downtown siya. Kumbaga hindi. Di ba, dyan sa BC yung ano ba to yung maraming, yung, ano ba yung Kensington? Ano yung O Kensington? yung lugar na kung saan maraming yung mga nagdadrag sa kalye. Sa East Hastings. Doon. Hindi ko Sa alam. Hastings. East Hastings. Talagang kita mo sa kalsada mga nakatent. Oo, tawagan nila zombie. Oo, yan. Yung area na yun. Pero dito sa amin, wala naman. Wala naman yung nababalita na yung sa subway, ganon, sa tren, wala naman. Wala naman so far. Meron lang kaming isang incident sa Metro Town, yung isang mall dito, yung parang meron ding nag-amok na lalaki sa mall. So parang ayun lang naman yung nabalitaan namin. Mga isolated, no? Isolated lang siya. Wala naman masyado. Carnapping, wala din naman akong nababalitaan. Yeah. Tax. Ilan ang tax sa magkano ang tax yan sa BC? 2, 7 and 5. 12, no? 12%. Mataas pa rin sa Quebec, no? GST and PST. Tama, yan. Oo. Sa amin 11 sa inyo 12. Sa inyo, Ina, ilan? Hindi ko alam ang yung Hindi ko alam. Kaya pala tahimik si Ina. Google niya. Basta wala. Hindi, halimbawa, bumili ka ng bag, okay, $100. Yung price tag niya. Hindi ko talaga inaaral. Pero, tingnan mo sa ilalim. Dami kasing pera nito, eh. Basta kung ano na yun, sabi ko, yan na yun. Basta yun na. Di ba lumipat ka ng Calgary sa Vancouver? Sa tingin mo, saan ang mas mura? Mahal ba talaga sa Vancouver? Yung mga pagkain, ganon? Nung time na yun, parang hindi ko pa siya ma-differentiate, Kuya Mark. Parang hindi pa ganun kataas yung inflation, eh. Ngayon, sa tingin mo, mahal dyan? Feeling ko mas mahal pa rin dito sa Vancouver. Kasi yung lalabas pa lang kami, kakain kami, $100 na agad. Yung tatlo lang kayo, tatlo. Tatlo kami. Nag-celebrate kami one time ng 3rd month ni Hailey. Punta kami sa Filipino restaurant. 3 putahe lang, Filipino food. 101 na yata binayaran ko. Yun ang Grabe, pagkain, ang bira. $15 lang dito sa amin yung isa. Minsan mas charge pa sila. Ano na din tipid-tipid. Pero alam nyo, meron talagang pumipili pa rin ang Vancouver. Because yung sa sinasabi nilang the better jobs are there, mas maraming trabaho daw na mas mataas ang sweldo. Parang yun yung sinasabi nung ilang mga kakilala ko na nasa Vancouver. Nakakaramihan na pupunta sa Vancouver yung mga bata pa. Kasi nandiyan yung nila hinahanap-hanap nilang mga trabaho kasi nga, di ba? Nandiyan yung mga business, ganyan. Yes. Correct. Work, tapos yung mga pasyalan din dito, malalapit lang. Oo. Like 15 minutes, nasa beach ka na. Tsaka yung Pilipinas. Isang sakay lang yan sa Pilipinas. Mura ticket. Mas mura, no? Mas mura ang ticket. Mura. Philippine Airlines. Talaga? Mura yan. Hindi ko alam eh. Parang yung napanood ko ang episode, yung mura ba dito sa Vancouver? Kasi yung ng mom ko, nung pumunta siya dito, 1,800. One way. One way. Mahal. 1,800. Mahal. Ang mahal naman nun. Oo. Vancouver. Kasi parang binook ko siya mga 2 weeks before. Okay. Ganun din. Oo.
Pero nung ako, 2019, umuwi rin akong Pilipinas, mga 1,200. Round trip naman na. Na direct? Yes. Ay, O, tingnan mo. Ay, no. no, okay. Sa air, parang Taiwan. Vancouver, Taiwan, Taiwan to Philippines. Pero Parang that's still nabudol talaga cheap. tayo. 1,200 is still cheap. At Yeah. Nabudol tayo ng pandemic. Mhm. Yes. Okay. O, Pero ayos. tingnan niyo yung weather ngayon dyan, gloomy, di ba? Yeah. Ayan na rin. Maulan talaga dyan maulan. Kaya Raincover ang tawag dyan. Totoo ba na yung mga bahay, ayaw ko, yung viewers siguro natin sa Vancouver, because of the rainy weather, may impact sa mga bahay? Ano ba, mabilis mag-something? May ganun bang factor? Anong mabilis Parang nakaka-deteriorate ba dahil sa continuous rains? May ganun ba? Parang hindi naman, Miss Ina. Hindi naman. Okay. I mean, I'm sure baka naman they found ways to, adapt. Yeah, with the materials. Yun. Parang may nagkwento lang sa akin dahil nababasa, ewan ko ano ba nangyayari sa mga pader o sa bubong, I don't know. Baka sa May mga ganun. residential kasi dito, di ba, apartment type. Yung apartment nyo, 2-4, di ba? Mas mahal pa ba pag sa mas mataas kayo na level? Pare-pare. Same. Alam ko. Parehas lang. Baka pag mga mataas, di ba? Pang penthouse. Diba? Alam ko walang penthouse dito. Pero pag penthouse siya, alam ko talagang mas mahal din. Depende sa laki. Pero yung katapat nyo, mas mahal yan. Yan katapat mo. Nasa 3,000 na yan. Grabe. Nasa anong floor kayo? 11. 7? 11? 11. 11 floor, okay. Yes. Hindi pala natin natanong, saan nag-work si hubby? Si Hubby's isa siyang laboratory company na, paano ko ba i-explain? Minerals, yun yung sabi niya. Technician. Okay. Nice, okay. Bakit Kaya, kaya afford? Kaya afford. kaya pala Gumagawa ng mga coins. May katwiran. May katwiran. Gumagawa ng gold. Grabe, Oh. 3,000 yung katapat mo, no? Siguro kung kami 3,000, mga 20 pa lang kinakabahan na ako. Yung pag malapit na mag-30. Parang mortgage mo na yata ito, Kuya Mark. Mortgage. Mas baba para sa mortgage mo. Oo, kasi kami, yung mortgage ko nung nagsimula kami, lang, 1354 kasama na property tax. Grabe. Oo, Talaga, Mark. diba? Wow. Mahal ng mga bahay din dito. Do you see yourself, nagpaplano ba kayo to buy a house there in that area? My God, kaya ba? Parang hindi kaya, Miss Ina. O paano yun? Yun nga, tumingin kami last time, mayroong duplex house dito within the area, 1.8 million. Grabe. Grabe! Yes. Totoo. Nagpunta dito one bedroom, meron kasing open house last time, tinignan ko, 600,000, tapos may 800,000. One bedroom lang yun. Grabe. Na kondo. Sa condo, yeah. Ganun ang 100,000 So kondo. what's your plan? What's your plan about Oo, parang mahirap magplano na bumili ng bahay in the future, di ba? Hindi ko alam, Miss Ina. Depende kung makaipon din no? Kasi 5% down payment, malaki din yun, di ba? malaki for that amount? Oo. Pababa interest, let's see kung makasave kami, makapurchase din ng house. Yeah. Grabe, no? Mahal talaga, no? Okay. 800, one bedroom na kondo. Kaloka, no? Kaya nga kami lilipat eh. Ganyan din. Kasi similar ang Toronto tsaka Vancouver when it comes to Napresyuhan, housing price. parehas lang, no? Oo, so lilipat ka ba sa Saskatchewan, Ina? Hindi. Ontario pa rin tayo, Rice. Pero lilipat kami. Sasabihin Ontario ko na lang pa sa rin, ating viewers Ontario. kapag final na. Pero mas mura ang lilipatan namin Lalabas- because yun nga, pakahirap. Lalabas ka dyan ng Yeah, hindi na Toronto. lalayo ka. Yes. Oo. Mas mura. Ang tanong, mas convenient. Yung convenience ba? Parang ganon, di ba? Kasi yun yung hinabol, katulad sila, di ba? Oo, Yeah. Convenience ng lugar. Hindi, we're waiting for a job there. Okay. Okay. Lilipat ng walang Basta, I will let you guys know. Kapag, No, what do you mean, magtatrabaho ka na? Hindi, Outside the house? outside the house, to. Si asawa ko muna. Nakapila na yung asawa ko for transfer. Yun. Okay. So, Oo. we're just waiting for a call kapag okay na yun. At least, may job na. Oo. Okay. Ako, sa bahay pa. sa bahay pa din. Si Isay kasi yung bahay nila, nakita mo may grocery na sa baba, di ba? TNT na malaki na. Oy, buti, TNT, saya. Oo, diba? Oo.
Grabe, at least yan, hindi mahirap pag nakalimutan mong bumili ng pang-asim, di ba? Oo, bababa ka lang, no? Uy, Pero kulang tayo ng kamatis. din kami. Bill tayo toyo. Ay, tinatamad akong bumaba. Paano tayo mag-aadobo? Wala tayong toyo sa Nakakainis, di ba? Pag winter, mga Dreno, nagsisigang ka, walang pang-asim. Bili ng Oo. pang-asim. Ha? Oo. Hindi naman pwedeng hindi. Sinigang yun eh. Oo. Paano? Ang dami mong isusuot eh. Maglaga ka na, nilaga. Yeah, nakakatamad din minsan. Pero yan, nag-grocery kami, nagwawagon lang kami. Yan. Kami lakad lang talaga. Wagon? Yung may sa bata, Yung Okay, oo. Yung parang carriage, oo. lahat nilalagay ng grocery, hila-hila namin. Baka akala ni Res yung wago na may kabayo pa kayo sa likod. Hindi. Alam mo kung ano akala ko? Yung application na pang grocery kasi ida-download ko. Oh. Sabi ko bago yun ah. Okay. Naka-1 oras na tayo. Maraming salamat, Isay. Pakita ulit natin ang iyong social media pages. Ayan po, sa kanyang Facebook, Isay Dichoso Chan. And then also on YouTube, yan, Isay Chan Life in That Canada. is Chinese, Isay. Meron sila husband na Chinese. Chinese vlog. Chinese. Alam mo Ah, ikaw nga yung Chinese eh. yung father niya. Chat. Oo. Yan. Okay. Well, thank you so much, Isay, for sharing your story. Sabi ko nga, parang wala lang, smooth sailing kahit pa paano ang kanyang... Chill lang boy life is nila, good. Isay, no? Chill lang. Oo. All right. Thank you to your... Ang ganda ng trabaho nila, di ba? Kaya afford nila sa ano. Do you think, ganun di ba? Kaya afford nyo dyan sa Vancouver dahil maganda yung trabaho nyo parehas, di ba? Yeah. I think so. Gumano na lang. Kaya pero good luck sa iyo, Isay. Let's see. Oo. Let's hope for better things pagdating sa housing. Kamusta mo kami sa mama mo, dyan. Kamusta mo kami sa mama mo? Oo nga pala. Hi, tita. Ayan na, mama. Nay! Nay! Nay, baka gusto niyo sumilip, Nay! Silip ka daw, dali na. Kasi in-skip ko Miss Inay sa live sabi niya. In-skip ni Miss Inay yung comment. Ay, sorry! May kasalanan ka pala, Ina. Nay! Yun! Ayan, kamusta? Nay, ano ba yung comment nyo nun, Nay? Oo, alam nyo kasi talagang natatabunan kami ng comments eh. Oo nga. Avid fan din niya na Spot Pinoy. I-guess na natin si Nanay. Tatanong natin, buhay visitor. Pwede bang matanong si Nanay, saglit? Yan. May tanong daw si Rice. Nay! Side question. Side question daw. May tanong daw. Teka, dito daw. Ganyan na. Baka ako Mapa-spot. Nay, kumusta po ang buhay Canada? Uuwi pa ba kayo sa Pilipinas? uuwi pa naman. Bakit, Nay? Ayaw niyo bang tumigil dyan? Dyan na kayo tumira, kasama ng isa niyong anak, Nay. May bahay kami doon pa sa Pilipinas eh. Namimiss din na nanay sa bao, syempre. Kung may magte-take care po ng bahay niyo doon, gugustuhin niyo po ba dyan na lang kayo? Hindi rin mo. Natahihiyan ayan no. Nay, thank you, Nay, Salamat. Thank you. Ingat Diba, po. sa next live po, sa next live, ako bala sa'yo. Na-ambush interview pa ngayon to siya. Diba? Okay. Sige. We'll end the episode here. Isay, thank you so much. Sana Salamat. i-update na lang kami in the future. Oo. Sa bahay, no? Sa bahay ni Future House ni Isay at ni Sir Harold, no? Yun. Okay. That's it for episode 17 of Spot Pinoy. We'll see you guys in the next one, Bye! Ingat kayo. Spot Pinoy, bili kayo. Oo nga. Bili na! Subscribe now.